Dominant Protector. Credit to the author. 7,231-40. Ang pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Tumawa ng may paghamak si Terence habang binubunot niya ang demonyong espada, isang itim na liwanag ang sumisikat. Walang magagawa ang isang tagahanga ng Alphan. May isang taong humamon sa kanya at nagsabing ang mga patakaran ay para sa kanya lamang. Ito ay isang hamon na hindi niya matatanggihan. Kapag tumanggi siya, halos matatanggal na siya. Kaya naman, walang ibang nagawa ang tagahanga ng Alphen kundi utusan ang kanyang mga nasasakupan na maghanda para sa labanan. Kapatid na Sima, huwag kang matanggal. Hanggat kaya mong malampasan ang unang bug zone ng mga pag-atake, ang mga natitirang tao ay maaaring direktang makapasa sa elimination round. Lumingon ang tagahanga ng Alphen kay Terence nang nakangiti pagkatapos magbigay ng utos at sumugod sa kanyang koponan. Kayo na ang bahala sa inyong mga sarili. Baka hindi ko na maalagaan ang lahat. Bumulong si Terence sa katabi niya bago tumawa ng malakas. Ang patakaran ay walang patakaran. Walang mga paghihigpit sa mga laban. Maaari kayong lahat na lumapit sa akin ng sama-sama. Kumikislap ang katawan ni Terence habang pinapaganan niya ang kanyang mga hakbang na parang paru-paro. Ang itim na liwanag ng malademonyong espada ay gumuhit ng hindi mabilang na mahiwagang arco, na agad na lumikha ng kaguluhan sa grupo ng kalaban. Pero bawal pumatay ayon sa mga patakaran, at hindi sila maaaring patayin ni Terence. Kung hindi, baka patay na ang ilan ngayon. Malayong-malayo ang kabuoang lakas ng mga kalaban sa pagkakataong ito sa lakas ng lungsod ng Solan, kaya hindi masyadong nakaramdam ng pressure si Terence. Sa likuran niya, nakasunod si Yuna, habang sina Almira at Peter ay isang hakbang sa likuran. Silang tatlo ay nasa kanilang karaniwang pormasayon pa rin sa labanan, at mahusay na nagtutulungan. Dahil si Yuna ang nangungunang pangkat, ang kanilang kapangyarihan ay mas malakas pa kaysa kay Terence. Hindi nagatubili si Yunbao, ang itim na ligaw na bulaklak, at ang iba pang mga tao at nagmadaling lumabas. Ngayong nasa iisang sitwasyon na sila, kailangan nilang sumulong at umatras ng sama-sama. Hindi inaasahan ng mga kalaban na magsisimulang lumaban si Terence ng ganito kabilis, at dalawa sa kanila ang agad na natalo. Ang tatlong Yuna na nakasunod sa likuran ay parehong mabangis. Mahusay ang ginawa ni na Black Wildflower at ng iba pa bilang ikatlong antas ng pangkat. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang bilang ng mga natanggal ay tumaas sa 7. Hindi lang nakaupo ang Alphen at si Botong, at nagsimula na ang isang magulong labanan. Mas mahina ang koponan ni Botong, at 5 tao ang natalo sa maikling panahon. Siya at si Rufeng lamang ang hindi pa natatalo, ngunit ang sitwasyon ay mapanganib na. Mabuti na lang at may kalamangan sina Terence at Alphen. Hindi sila naharangan ng kanilang mga kalaban at umatras bago pa sila matalo. Naapektuhan ang mga tauhan ni Botong at hindi na nagpatuloy sa pag-atake. Tutal, wala ring saysay ang pag-alis ng 2 o 3 taong tulad ni Botong. Kung hahamon sila ng Alphen at ni Terence, ang kanilang koponan ang mapapahamak. Bakit hindi ka na lang magpatuloy? Mga 20 lang ang natanggal natin, kaya kulang pa rin tayo ng 20 hanggang 30. Sumulyap ang tagahanga ng Alphen sa 3 koponan at sinabing may bahagyang ngiti, "O gusto mo bang palitan ang grupo? Hindi mahalaga, kukunin ko lahat." Nagtinginan ang mga taong iyon, ngunit walang sino man ang handang humakbang at makipaglaban sa Alphen at sa iba pa. Hindi na mapigilan, mas malakas ang tagiliran ng Alphen at ni Terence kaysa sa inaasahan nila. Hindi nila ito napigilan. Gusto na nilang magpalitan ng pag-aagawan sa kanila, pero ngayon ay isusuko na lang nila ang kanilang mga sarili. Ang tinatawag na labanan ng tag team ay isang biro. Para maging mas tumpak, ito ay isang taktika upang dagdagan ang apoy. Aakyat sila ng paalon-alon para mamatay. Kung aakyat sila muli, halos mapuno ang bilang ng mga natanggal na tao. Sino ang handang umakyat at maging ang mga taong iyon na pumuno sa bilang ng mga natanggal na tao? Sandali na naging walang kalaban-laban ang sitwasyon. Nagtinginan ang 3 koponan, umaasang may iba pang lalaban at sila ang makikinabang. Sa kasamaang palad, lahat ay matatalino, at walang sino man ang gustong maging unang mapansin. Maya-maya, bumalik si Elder Shu sa plaza kasama ang kanyang 4 na disipulo.
Nang makita niya ang sitwasyon, medyo nalungkot siya. Mukhang alam niyo naman ang mga patakaran ng ating Sword Spring Sect. Dahil alam niyo na, hindi sapat ang bilang ng mga taong natanggal ninyo. Gusto niyo bang matanggal lahat? Sumanghel si Elder Shu at nagpatuloy, gayunpaman, ngayong taon ang taon para mag-recruit ng mga inner disciple, kaya hindi angkop na alisin kayong lahat ng ganito. Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Maraming tao ang nakahinga ng maluwag. Talagang natakot sila kay Elder Shu ngayon lang. Kung hindi sapat ang mga taong naalis at lahat sila ay naalis, magiging napaka hindi makatarungan iyon. Mabuti na lang at may pagkakataon na ngayon. Sa natitirang 120 hanggang 130 katao, ang 20 hanggang 30 katao na iyon ay kailangan ko lang alisin. Isa sa 6 ang pagkakataon. Hanggat hindi ako masyadong malas, hindi ako dapat magkaroon ng pagkakataon. Wala namang pakialam si Terence basta't hindi matanggal ang mga kasama niya. Elder Shu, itutuloy pa ba natin ang hamon sa pagitan ng mga lungsod? May nagtaas ng boses at nagtanong, marahil para ipakilala ang kanyang presensya sa harap ni nakatatandang Shu. O dapat ko bang baguhin ang aking pamamaraan? Baguhin natin ang ating paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Ngayon, tumayo kayong lahat ng sama-sama. Walang ekspresyong tumingin si Elder Shu sa paligid, saka tumalikod at nagpatuloy, pagkatapos mong tumayo ng maayos, huwag kang gagalaw. Magtatapon ako ng ilang kaparehong plaka ng sasakyan. Kung sino ang matamaan ay lalabas para makipaglaban sa taong may parehong numero. Ang mananalo ang uusad, at ang matatalo ay matatalo. Natigilan si Terence, napakakaswal. Bakit parang biro ang pagtatasa ng Sword Spring Sect? Walang nagawa ang sino man tungkol dito at tanging ang makinig na lamang sa utos ni Elder Shu. Sabay-sabay silang gumalaw at tumingin kay Elder Shu, na nakatalikod sa kanila, umaasang hindi sila matatamaan ng mga numerong iyon. Hanggat isa itong labanan, puno ito ng kawalan ng katiyakan. Kung hindi ka mapili, ligtas kang mapabilang sa listahan ng mga nanalo. Gaano kaganda iyon? Matanda, nakatayo silang lahat. Isang disipulo mula sa Sword Spring Sect ang magalang na nagulat kay Elder Shu. Silang 4 din ang namamahala sa pagsubaybay sa team. Kung may manggahas na umiwas sa plate number, agad silang mapapatalsik ng hindi na kailangang lumaban. Nagbigay ng isang tunog ng pagkilala si Elder Shu, at sa isang pagkaway ng kanyang kanang kamay, 20 token na kasing laki ng maliliit na daliri ang nahulog sa karamihan na parang isang diwata na nagkalat ng mga bulaklak, halos natakpan ang lahat. Pagkatapos, 20 maswerteng tao ang isinilang. Tiningnan ni Terence ang numerong hawak niya, walang imek. Isa siya sa 20 maswerteng tao. Hindi lang siya, kundi pati ang itim na wildflower ay may plaka rin. Nagkataon na pareho silang may plaka. Sa madaling salita, oras na para mag-away sila. Namutla ang mukha ng itim na ligaw na bulaklak, hindi siya mahina, kundi ang pinagmulan ni Terence. Wala siyang alam tungkol dito, pero mas malakas ito kaysa sa kanya. Kuya Romal, papatayin mo ba ang ate mo? Malapit nang maiyak ang itim na wildflower habang nakaawang nakatingin kay Terence. Hindi madali para sa kapatid na makakuha ng rekomendasyon para maging isang inner disciple. Ayaw man lang pag-usapan ni Terence ang tungkol sa hanggal na pagsubok ng Sword Spring Sect. Anong sekta ang tatanggap ng mga disipulo ng ganoon lang casual? Isa pa, pinaghalo ang mga rekomendasyon para sa mga panloob at panlabas na disipulo, kaya walang patas na interpretasyon. Gayunpaman, huli na para sabihin iyon ngayon. Natural lamang na ang mga disipulo ng Sword Spring Sect ang may huling desisyon. Kahit na sabihin ni Elder Shu na ang kompetisyon sa pagkanta at pagsayaw ay parang piling babae, wala pa ring masabi si Terence. 7,232. Ate Elisa, huwag kang mag-alala, gagawin namin ito at ito. Tiyak na magiging maayos ang lahat. Lumapit si Terence sa tainga ng itim na ligaw na bulaklak at bumulong ng ilang salita. Nagliwanag ang mga mata ng itim na ligaw na bulaklak, naisip na magandang ideya iyon. Lumingon na si Elder Shu at walang pagmamadaling sinabi, lumabas ang mga nakakuha na ng plaka ng sasakyan ninyo. Mula kaliwa pa kanan, hahatiin kayo sa 10 grupo ayon sa bilang mula maliit hanggang malaki. Ang mananalo ang uusad, at ang matatalo ay matatalo. Isa-isang lumabas sina Terence at ang 20 taong nakakuha ng kanilang mga number tag. Maliban kina Terence at sa itim na wildflower, lahat ay masama ang loob.
Tutal, malas na ang mapili, at kung hindi sila mananalo, mas malala pa ang mangyayari. Manatiling masigla. Para sa mga basurang katulad mo, isang malaking swerte na para sa iyo ang makapasok sa aming Sword Spring Sect at makilahok sa assessment. Kung hindi mo alam kung paano pahalagahan ang pagkakataong ito, maaari ka lamang maging basura habang buhay. Walang ekspresyong saway ni Elder Shu sa kanya, saka nag-anunsyo, simulan na natin. Bilisan mo at tapusin mo na ang laban na ito, wala akong oras para sayangin sa mga basura mo. Kumunat ang noo ni Terence, naiinis sa paulit-ulit na pagtawag sa kanya ni Kuya Shu na basura. Saan ba nakuha ng ugok na ito ang kanyang pagiging superior? Kung talagang galit siya, pwede niya lang gamitin ang kamay na nangaagaw ng kaluluwa at gawin siyang tanga. Maaaring hindi rin natuwa ang iba, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita. Agad silang nakipaglaban at nagsimulang ipaglaban ang karapatang umalis. Tinitigan ni Terence ang itim na ligaw na bulaklak, at nagsimulang maglaban ng matindi ang dalawa. Wala nang patutunguhan ang labanan, at mahirap matukoy kung sino ang mananalo. Mabilis na natapos ng siyam na grupo ang kanilang mga laban, nalungkot ang mga natalo, habang ang mga nanalo ay puno ng saya, pinapanood ang labanan sa pagitan ni Terence at ng itim na ligaw na bulaklak na parang isang palabas. Tapos, nagsimulang mag-iba ang ekspresyon ng mukha ng lahat, kahit gaano katindi ang galit ni Terence at ng itim na wildflower, hindi sila kailanman nagtama. Bagamat nakasisilaw ang palitan ng suntok, makikita ng sinumang may matalas na mata na isa lamang itong pagpapalitan ng mga galaw, at walang banta na mapag-uusapan. Nandilim ang mukha ni Elder Shu. Labis na panloloko, akala ba talaga nila bulag siya? Kayong dalawa, tama na. Kung hindi, hindi magiging magalang ang Panginoong ito. Kalahating oras na ang lumipas, at ang dalawa ay lalong nagiging masigla, kung hindi niya sila pipigilan, malamang ay ayos lang sila kahit maglaban pa sila ng isang araw at isang gabi. Elder Shu, hindi ako mananalo laban sa kanya, at hindi rin siya mananalo laban sa akin. Paano natin ito kakalkulahin? Nagkaroon pa nga ng oras si Terence para makausap si Elder Shu kahit abala ito, at nakakakagat ang mga ngipin ni Elder Shu sa kanyang inosenteng mukha. Sa sobrang galit, muntik na kayong sabihan ni Elder Shu na magwala. Habang lumalabas ang mga salita sa kanyang bibig, may naisip siya at nagbago ang kanyang isip. Kalimutan mo na yan, pwede niyong ituring na tablayan. Pareho kayong uusad. Malamig na ikinumpas ni Elder Shu ang kanyang kamay. Ayokong mag-aksaya pa ng oras. Ang mga kwalipikado na, tumayo sa gilid. Ngayon, simulan na natin ang pagpili ng pangalawang pangkat ng mga taong lalaban. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, idinagdag ni Elder Shu, hindi maaaring tumagal ng higit sa 10 minuto ang labanang ito. Kung hindi mapapas siya ang mananalo sa loob ng 10 minuto, lahat sila ay aayusin. Natatakot siyang may manggopya sa away ni Terence at Black Wildflower, at baka maging mahirap ang sitwasyon. Kaya sinabi niyang ito muna, sino man ang magtatangkang mandaya ay matatalo. Nagngitian sina Terence at ang itim na Wildflower, basta't makapasok sila sa susunod na round, sino ang mag-aalangan sa iba. Kung si Yuna at ang iba pa ang mapipili at magkaroon pa ng internal na away, maghahinala si Terence na sila ang tina-target ni Kuya Shu. Mabuti na lang at hindi iyon nangyari. Hindi napili ang mga tauhan ni Terence, kaya pansamantala silang ligtas. Si Botong naman ay hindi pinalad at nabangga ng plaka ng sasakyan. Kinuha ni Botong ang kanyang plaka ng numero at lumabas na may malungkot na mukha. Ang kanyang kalaban ay ang batang gobernador ng ibang lungsod na may parehong katayuan sa kanya. Gayunpaman, mas malakas siya. Hindi siya sigurado kung mananalo siya sa isang laban na may isa sa isang mukha. Matatanggal ba siya? Kinakabahan si Botong. Matapos makipagkita sa kanyang kalaban, wala na siyang ganang makipag-usap. Sumugod siya at sinubukang gamitin ang palihim na pag-ataking ito para buksan ang sitwasyon. Anong biro yan? Gusto mo ba akong tambangan gamit ang ganito kaliit na panlilinlang? Malamig na sumanghal ang lalaki, at ang mahabang talam sa kanyang kamay ay humiwi ng pailes. Ang maliwanag na liwanag ng talam ay gamulong patungo kay Botong na parang talon, at ang lakas ay kamangha-mangha. Hindi sumagot si Botong. Nagngingit-ngit siya at inilabas ang kanyang mahabang espada. Isang malamig na liwanag ang lumipad patungo sa liwanag ng talam at lumikha ng malakas na tunog. Pagkatapos, namatay ang malamig na liwanag, at ang sinag ng sable ay nagkalat. Sabay silang nalipad.
Unang galaw pa lamang iyon, ngunit ginamit na nina Botong at ng kanyang kalaban ang kanilang buong lakas, sinusubukang lutisin ang problema sa isang galaw lamang. Sa kasamaang palad, pantay ang kanilang naging laban sa huli, at mahirap matukoy kung sino ang mananalo. Sa katunayan, hindi ito tumpak. Medyo mahina si Botong. Bagamat siya ang nagkusa na umatake, hindi pa rin niya lubusang natakpan ang pagitan ng dalawang panig. Kaya naman, nakaranas siya ng maliit na pagkatalo. Bukod pa rito, ang mahabang espada ay magaan at maliksi, at ang sable ay mabigat, kaya natural na siya ang magiging dehado kung makakalaban niya ito. Kaunting kakayahan lang ba ito? Malamig na tumawa ang kalaban ni Botong, agad siyang nagpakatatag matapos umatras at naglunsad ng isang malakas na kontra-atake. Sa kabilang banda, hindi agad nakabangon si Botong dahil sa mas matinding pagkabigla na natanggap niya. Sa harap ng kontra-atake ng kanyang kalaban, nahulog siya sa isang mahirap na sitwasyon ng pagkatalo. Sa isang iglap, ang espada at sable ay nagbanggaan ng 12-dosenang beses. Si Botong ay tuluyang pinangunahan ng kanyang kalaban. Nawala na niya ang sarili niyang ritmo, at inaasahan na ang kanyang pagkatalo. Sa huling palitan ng salita, ang mahabang espada ni Botong ay lumipad palabas ng kanyang kamay, at siya rin ay napaatras. Napaatras siya ng 5 o 6 na hakbang, at sa wakas, nanghina ang kanyang mga binti, at napaupo siya sa lupa, nakatingin sa kanyang kalaban ng may maputlang mukha. Sinaman niya lang ng tingin si Botong at naglakad pabalik sa iba. Hindi na niya hinabol si Botong. Sa kanyang palagay, nanalo na sila sa kompetisyon, at ipinagbabawal ng mga patakaran ang pagpatay. Sapat na ang paggawa nito. Walang pakialam na sumulyap si Elder Shu kay Botong. Ayaw na niyang magsalita pa. Kahit ang mga nanalo ay hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon bago sila opisyal na naging mga disipulo ng sekta ng Sword Spring, lalo na ang isang taunang tulad ni Botong. Pawis na pawis ang noo ni Botong. Bilang batang Panginoon ng lungsod ng Luleng, hindi pa nga siya nakapasa sa unang round. Paano niya nagawang umatras? Ang lungsod ng Luleng ay dating isang lugar kung saan pinaghahalo ang iba't ibang kapangyarihan, at ang tanggapan ng Panginoon ng lungsod ay hindi gaanong makapangyarihan. Kung siya, bilang batang Panginoon ng lungsod, ay mahuhuli sa ibang mga kapangyarihan sa kompetisyon ng pagtatasa ng sekta ng Sword Spring, tulad ni Yunbao o Rofeng, ang katayuan ng tanggapan ng Panginoon ng lungsod ay lalo lamang bababa ng bababa. Elder Shu, maaari ba akong mag-usap? Napakamot ng kilay ang Alphen at magalang na lumapit para kausapin si Elder Shu. May sasabihin ako sa iyo, Elder Shu. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Hindi mo na kailangang itago. Bahagyang kumunat ang noo ni Elder Shu, ngunit hindi siya gumalaw. Kung ayaw kong may makarinig, walang sino man ang maaaring makinig ng mabuti. 7,233. Mabuti naman yan. Hindi na nagpumilit ang Alphen. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao ng nakangiti at bumulong ng isang bagay sa tainga ni nakatatandang Shu. Gusto sanang makinig ng kaunti ni Terence, pero hindi niya inaasahan na may paraan si Elder Shu para mapigilan ang pagkalat ng ingay. Kahit ang primordial spirit ni Terence ay hindi ito maintindihan, na ikinagulat niya. Ang mas nakakagulat pa ay matapos marinig ni Elder Shu ang mga salita ng Alphen, bumulong siya sa sarili bago tumango at malakas na sinabi, may lakas pa rin si Botong para lumaban, kaya hindi pa ito ganap na pagkatalo. Gayunpaman, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nakaalis na sa larangan ang kalaban, kaya ipinapahayag ko na ang kanilang laban ay itinuturing na tabla. Sabay-sabay tayong uusad sa susunod na round ng pagtatasa. Nagkagulo ang mga tao. May ganoong bagay ba? Hindi ba't masyadong halata ang paboritismong ito? Ang pinakamahalaga ay pagkatapos ng 2 round ng laban na ito, 18 katao lamang ang natanggal. Ang mga natitirang tao ay lumampas pa rin sa bilang ng ilan, at tila magpapatuloy pa rin sila. Kung magpapatuloy siya, ano ang nakasaad sa mga patakaran? Tumingin si Elder Shu sa paligid at sumimangot. Tumahimik ka. Sa harap ng mga elder ng Sword Spring Sect, ang mga nagkakagulo ay walang lakas ng loob na harapin sila. Nang marinig nila ang mga salita ni Elder Shu, tumahimik silang lahat at sumunod. Gayunpaman, may ilang hindi kumbinsido na tingin sa kanilang mga mata. Nagtataka si Terence, ano kaya ang sinabi ng Alphen kay Elder Shu para pumanig siya kay Botong. Tutal, tiyak na ang pagkatalo ni Botong. Kung ipipilit niya na may lakas pa rin siya para lumaban, talagang magagalit ang publiko.
Iniisip ba talaga niya na bulag ang lahat at hindi ito nakikita? Bilang kalaban ni Botong, ang batang gobernador ay sumimangot lamang at hindi nagpahayag ng anumang pagtutol. Dahil kaya naman niyang isulong ang sarili niya, hindi mahalaga sa kanya ang pagkamatay ni Botong. Ang masaktan ng matandang si Shu dahil lang sa maliit na bagay na yon. Hindi niya gagawin yun kahit na maipit ang ulo niya sa pinto, di ba? Medyo marami ang mga tao sa unang round. Gayunpaman, limitado ang oras natin ngayon. Magdedesisyon ako na magpadala ng ilan pang tao sa susunod na round. Malamang nadama ni Elder Shu na walang pakinabang ang pagpapalaki nito, kaya ikinumpas na lang niya ang kanyang kamay at hinayaan ang mga natitirang tao na makapasa sa unang round ng pagtatasa. Sa anumang kaso, ang bilang ng mga karagdagang tao ay nasa iisang digit lamang, hindi masyadong marami. Ang mga nagalit noong una ngunit hindi nang ahas na magsalita ay agad nang ngumiti. Kung magpapatuloy ang labanan, bagamat wala ng gaanong lugar na maaaring maalis, maaaring sila na ang maalis. Ngayong ligtas na silang nakapasok sa ikalawang round, masasabing masaya ang lahat. Sino pa ba ang magbabantay sa napakaliit na bagay na ito? Ang mga natanggal na, magtipon-tipon po kayo sa labas. May mag-aayos ng inyong pagkain at matutuluyan. Pagkatapos ng pagtatasa, lahat ng mga natanggal na ay ibabalik ng sama-sama. Casual na ikinumpas ni Elder Shu ang kanyang kamay at isa sa mga disipulo sa tabi niya ang lumapit upang tipunin ang mga malas na napatay at ibalik sila sa lugar kung saan sila napadpad. Naalala ng mga natitirang tao na hindi mataas ang bilang ng mga disipulong ni-recruit ng Sword Spring Sect. Bagamat nakapasok na sila sa ikalawang yugto ng pagtatasa, haharapin pa rin nila ang panganib na maalis. Sige, pwede kayong sumunod sa akin. Pinangunahan ni Elder Shu ang iba pang mga tao patungo sa isang malaking bulwagan sa gilid. Mula sa labas, tila hindi halata, ngunit pagpasok nila, napagtanto nila na napakalaki at maluwang nito sa loob. Ang taas ng bulwagan ay mga 10 metro mula sa bubong, at ang haba at lapad nito ay mahigit 200 metro. Hindi naman walang tao sa bulwagan. Sa kabaligtaran, mayroong lahat ng uri ng kagamitang pampatibay loob sa napakalaking espasyo. Maaari nilang sanayin ang katawan ng isang mandirigma sa lahat ng aspeto at maaari ring gamitin bilang mga kagamitan upang masubukan ang kalidad ng isang mandirigma. Nahulaan ni Terence na para sa pagsusulit iyon, nandito sila para sa pagsusulit, hindi lang naman para sa pagsasanay. Kabaligtaran pala ng inaakala niya ang mga nangyari. Makinig kayo, ito ang pagsusulit bago ang ikalawang round ng assessment. Hindi ito isang tunay na assessment. Pero, kung may hindi seryosong gagawa nito, pwede ko rin kayong direktang palayasin. Sinuri ni Elder Shu ang karamihan at itinuro ang 3 daliri. 3 araw. Dapat ninyong gawin ang inyong makakaya upang makumplito ang 3 araw na pagsasanay dito. Sa bawat oras na makumplito ninyo ang lahat ng kagamitan, makakakuha kayo ng 1 puntos. Mas maraming puntos ang makukuha ninyo, mas malaki ang inyong kalamangan sa ikalawang round ng pagtatasa. Dahil maraming tao sa unang round, aalisin ko ang ilang tao ayon sa iba't ibang marka sa 3 araw na pagsusulit na ito. Dapat kayong mag-ingat. Dahil dyan, nagsimulang magpanik ang mga mahihina sa mga natitirang tao. Kung sila ang may pinakamababang score, tiyak na matatanggal sila. Ano ang dapat niyang gawin? Kumunat ang kilay ni Terence, medyo nagulat. Ang lakas niya sa katawan ay nasa pinakamababa sa mga taong ito, at ang lakas niya sa pakikipaglaban ay walang kinalaman sa katawan niya. Tila siya ang tina-target ng pagsubok na ito. Pero hindi masyadong inisip ni Terence iyon, masyadong mahina ang kanyang katawan, at magandang pagkakataon ito para magsanay. Kung tungkol naman sa pagpasa sa pagsusulit, hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito gamit ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban. Maaari ka nang magsimula ngayon. Pagkatapos ng anunsyo ni Elder Shu, tumalikod siya at lumabas ng bulwagan, naiwan na lamang ang isang disipulo bilang tagapangasiwa. Siyempre, walang dapat dayain sa pagsusulit na ito. Kusang loob lang ang lahat. Kung ayaw mong maglaro, pwede kang umupo at humiga sa gilid. Kung wala kang makuhang puntos pagkalipas ng 3 araw, matatanggal ka. Ang pagpapanatili sa disipulong ito ay para lamang sa mas maginhawang pagkalkula ng mga puntos. Wala silang pakialam sa mga kilos ng taga-subok. Bukod kay Terence, lahat ng pumunta sa Sword Spring Sect ay nagsikap para makakuha ng rekomendasyon. Sino ba naman ang gugustuhing matanggal?
Kaya naman, pagkaalis ni Elder Shu, agad nilang sinimulan ang pagsusulit. Mabuti na lang at malaki ang lugar, sapat ang mga kagamitan, at masalimuot din ang mga gamit, kaya hindi na kailangan ng lugar para sa pagsusulit. 3 araw ang lumipas sa isang iglap. Halos lahat ay paulit-ulit na humamon sa sarili nilang mga limitasyon ng walang pahinga. Gaya ng inaasahan, wala silang pakialam sa Sword Spring Sect. Hindi man lang sila pinadalhan ng pagkain kahit isang beses. Hindi mamamatay sa gutom ang mga martial artist na ito kung hindi sila kakain ng ilang araw. Gayunpaman, lahat sila ay mga martial artist na nagpapatibay ng katawan. Naubos na nila ang malaking bahagi ng kanilang pisikal na enerhiya at wala ng pagkain para mapunan ang kanilang mga sarili. Pagkatapos ng 3 araw, halos patay na sila sa pagod. Hindi gaanong kalaki ang puntos ni Terence, pero hindi rin naman kaunti, malamang nasa edad 40 o 50 na siya. Sumali siya sa pagsusulit na ang isip ay sanayin ang sarili niya, basta't hindi siya matatalo. Maganda ang pakiramdam ng 3 araw. Mahina pa rin kayo sa paningin ko. 3 araw pa lang ang nakalipas, halos patay na siya. Pagkalapit ni Elder Shu, agad niya silang kinutya at pinagtawanan ng may mapanghamak na tingin sa kanyang mukha. Gayunpaman, walang sino man ang makasagot. Una, ito ay dahil sa katayuan ni Elder Shu. Pangalawa, wala talaga silang lakas para gawin iyon. Ang 7 na may pinakakaunting puntos ay matatanggal. Ang iba sa inyo, sumunod kayo sa akin. Tiningnan ni Elder Shu ang record ng tagapagbantay at casual na tinanggal ang 7 tao. Pagkatapos, pinangunahan niya ang iba at umalis ng bulwagan. Pagkatapos ng maikling paglalakad, nakarating sila sa isa pang bulwagan. Maraming pagkain ang nakalagay sa loob, at ang singaw ay tumataas, na naglalabas ng mabangong aroma. Lahat ng hindi nakakain ng ilang araw ay biglang nagkaroon ng berdeng mga mata. Bawat isa sa kanila ay nakatitig sa pagkaing nasa harap nila na parang mga gutom na lobo. 7,234. Kung hindi lang dahil kay nakatatandang Shu na nakatayo sa harap nila, baka nagsiksikan na ang mga taong ito at nag-aagawan ng pagkain. Alam kong ilang araw ka nang hindi kumakain, kaya espesyal kung hiniling sa mga tao na ihanda ang pagkaing ito. Gayunpaman, ang pagkain ay para lamang sa 70 katao, ngunit 100 kayo. Nasa inyo ang paglalaban kung sino ang makakakain ng busog. Kung ang isang martial artist ay walang pagkain para mapunan ang kanyang enerhiya, ang kanyang lakas ay lubos na maaapektuhan sa huli. Bagamat ang pagkain ito ay hindi isang pagtatasa, makakaapekto ito sa susunod na pagtatasa. Isipin mo. Kung wala kang kakainin, ano ang susunod na mangyayari? Medyo pangit ang ekspresyon ng lahat. Ano ang pagkakaiba ng mga hindi kumain at ng mga busog na? Lalo na pagkatapos ng 3 araw na pagsubok, ang mga dating malalakas ay tiyak na bibitayin at bubugbugin ng mga mahihinang nakabawi ng lakas pagkatapos kumain ng sapat. Malupit ang mga martial artist na nagpapatibay ng katawan. Ang pagkain mismo ay bahagi rin ng lakas ng isang tao. Tumaas ang kilay ni Terence. Hindi niya inakalang makakaisip ng ganito ang Sword Spring Sect, pero aaminin niyang kaya nilang pumili ng mga makapangyarihang tao sa ganitong paraan. Gayunpaman, para sa 100 taong nagugutom ng 3 araw, ang normal na porsyon ng 70 katao ay malamang sapat na para pakainin ang 40 hanggang 50 katao. Maituturing na mabuti kung ang karamihan sa mga tao ay makakakuha ng 1 o 2 subo ng pagkain. Sa makatuwid, sa susunod na yugto ng pagtatasa, mahigit kalahati ng 100 tao ang matatanggal. Ang mga natitirang tao ay magkakaroon ng mataas na pagkakataon na sumali sa sekta ng Sword Spring. Gayunpaman, napakalaki lamang ng tsansa dahil 30 tao lamang ang narekrut ng Sword Spring Sect. Maaari lamang itong maging mas kaunti, hindi mas marami. Wala akong sasabihing hindi kailangan. Gutom na kayong lahat, kaya tama lang na kumain agad. Lumang tuntunin, bawal pumatay. Gawin ninyo ang gusto ninyo. May hindi maipaliwanag ng ngiti sa mukha si Elder Shu. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, sige. Limitado lang ang lahat, unang dumating, unang mapaglilingkuran. Bago pa tuluyang humina ang kanyang boses, 100 tao ang sabay-sabay na sumugod. May kalamangan ang mga nasa unahan, ngunit ang mga mas mabilis sa likuran ay maaari ring mauna. Hindi kalakihan ang pagitan ng 2 panig.
Gayunpaman, walang nag-akala na matagumpay silang makakatakbo palapit at kukuha ng pagkain. Sinabi ni Elder Shu na ang tanging patakaran ay walang sino man ang pinapayagang pumatay, kaya natural na hindi kasama ang pananakit ng tao. Kaya naman, sa sandaling sila ay umalis, isang malawakang magulong labanan ang sumiklab na sa koponan. Naniniwala ang lahat na habang mas pinapalo nila ang mga kamay, mas malaki ang pagkakataon nilang makuha ang pagkain. Wala silang awang gawin, at posible pang ang pumatay ng hindi sinasadya. Nasa kalagitnaan nito si Terence, mahinahong ginagamit ang kanyang mga butterfly microstep para malampasan ang mga atake na parang naglalakad lang siya. Kailangan din ng kanyang katawan ng pagkain upang mabawi ang lakas nito. Dati, noong mayroon pa siyang tunay na enerhiya, hindi niya kailangang kumain upang mapanatili ang kanyang normal na estado. Gayunpaman, matapos mawala ang tunay na enerhiya, ang pagkain ay naging isang kailangang-kailangan na suplemento. Siyempre, maraming pagkain si Terence sa espasyo ng Jade, kaya wala siyang pakialam kung makukuha niya ito o hindi. Nagkukunwari lang siyang normal. Pinanatili ni Yuna at ng iba pa ang kanilang porma sayon sa labanan at sinundan si Terence. Hindi sila nagmadaling lumaban para sa pagkain, ni hindi rin sila nagkusa na alisin ang kanilang mga kalaban. Maliban na lang kung ang kabilang partido ang magkusa na pukawin sila, hindi sila maglulunsad ng walang awang kontra-atake para harapin ang kabilang partido. Lumayas ka. Pagkain ko ito. Kung sino man ang maglakas loob na agawin ito, hindi ako titigil hanggang sa mamatay ako. Isang matipunong lalaki ang unang nakagat ang paa ng isang spirit beast of darkness. Tuwang-tuwa siya, ngunit ang kanyang mukha ay mabangis habang sumisigaw, sinusubukang takutin ang kanyang kalaban. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis siyang pumunit ng isang piraso ng karne at nguyain ng mariin. Ang pagkaing nasa kanyang mga kamay ay hindi niya sariling pagkain. Sa pamamagitan lamang ng pagkain nito ay walang makakaagaw nito. Sino ba naman ang mag-aalangan sa ganoong nakakabagot na banta? 4 o 5 tao ang nagdagsaan at pinalibutan ang matipunong lalaki. Sinamantala nila ang pang-abala nito at direktang itinapon siya palabas ng bilog ng pagkain. Kahit ang karne ng paa ng Spirit Beast of Darkness na kinagat pa lang niya ay inagaw. Sa isang kisap mata, isang grupo ng mga tao ang nagtipon sa paligid ng kainan. Gayunpaman, wala silang oras para kumain. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang harapin ang mga pag-atake mula sa mga taong nasa likuran nila. Ang eksena ay labis na magulo. Pinangunahan ng Alphen at ni Terence ang kani-kanilang mga koponan palabas ng battle circle at pinakakaunti lang ang kanilang nilaban. Nagkatinginan sila at ngumiti. Alam ni Terence na ang pagpunta muna roon ay hindi ang pinakamahusay na paraan para makipaglaban para sa pagkain. Inaasahan na niya ang sitwasyong ito, at ganoon din ang iniisip ng tagahanga ng Alphen, hinihintay nilang mapagod sila sa mga kanyan sa harapan, at saka sila aatake. Gayunpaman, ang mga aksidente ay palaging umiiral at hindi mawawala dahil sa mga kalkulasyon ng isang tao. Nag-aaway ang mga tao sa inner circle nang biglang sumigaw ang isa sa kanila ng galit, "Kung hindi ko ito makakain, hindi rin kayo makakain." Shit! Sigaw ni Terence habang ginagamit ang kanyang napakagandang butterfly micro steps para dumaan sa karamihan at lumitaw sa inner circle. Walang pakialam ang lalaki sa atake habang binabaligtad niya ang mesa. Nagkalat ang lahat ng pagkain sa hangin. Walang sino man ang nag-akala na mangyayari ito. Pagkatapos, sabay-sabay silang sumigaw at iniabot ang kanilang mga kamay para agawin ang pagkain sa hangin, hindi pinapansin ang labanan. Habang nag-iisip, tahimik na inilagay ni Terence ang ilan sa mga pagkain sa espasyo ng Jade. Mayroon siyang sariling pagkain, ngunit mas makatuwiran ang kumain ng pagkaing ibinigay ng sekta ng Sword Spring. Kaunting bahagi ng pagkain ang nahuli bago ito nahulog sa lupa, habang karamihan ay nahulog sa lupa at natapakan ng maraming mandirigma. Kasabay nito, lalong tumindi ang labanan, dahilan para tuluyang maubos ang mga pagkain sa lupa, at lalong naging mahalaga ang mga pagkaing nasa kamay ng mga tao. Lumabas si Terence mula sa magulong labanan ng walang ingay, sinenyasan si Yuna, ang itim na ligaw na bulaklak, at ang iba pa na umalis. Pagkatapos ay kinuha niya ang pagkain kanyang nakalap at mabilis na ipinamahagi ito, sinenyasan silang kumain. "Bilisan mo.
May ninakaw akong pagkain. Ubusin natin yan bago pa nila mapansin, kung hindi ay magiging target tayo ng lahat. Mahinahong sabi ni Terence habang isinusubo ang pagkain sa bibig niya. Hindi ako nakatikim ng marami ngayon, sapat lang para sa 7 o 8 tao. Halos hindi tayo makakakain hanggat hindi tayo nabubusog ng 70%. Kukuha ako ng mas maraming pagkain mamaya at ibabahagi ko ito sa lahat. Tama na. Basta makakakain ko hanggang 70% na busog, siguradong mababawi ko ang mahigit kalahati ng lakas ko. Siguradong wala akong mahihirapang lumaban. Tumawa ng mahina si Yunbao at walang pakialam na samubo ng kung ano sa bibig niya. Kuya Sima, ikaw ang pinakamagaling. Hindi nga ako makalakad, lalo na't hindi ako makaagaw ng kung ano. Bilang batang amo ng bangko ng Gintong Yuan, hindi pa siya nagutom simula noong bata pa siya. Noong nasa lungsod siya ng Luleng, kumakain siya sa masasarap na pavilion at sa Nevernight Pavilion. Alin sa mga pagkain niya ang hindi gawa sa asensya ng karne ng mga espiritong hayop ng kadiliman? Kung hindi, dahil sa pagiging mapaglaro ni Yunbao, imposibleng maabot niya ang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. 7,235. Tama, kahanga-hanga si Young Master Sima. Hindi natin namamalayang nakaagaw tayo ng napakaraming pagkain, talagang nakinabang tayo sa pagsunod kay Young Master Sima. Isa sa mga martial artist mula sa lungsod ng Luleng na tumulong kay Yunbao dati ay tumango rin sa paghanga. Ang pangalan niya ay Bingbi, at noong una ay pumanig siya kay Terence dahil sa galit. Hindi niya inaasahan na makikinabang siya ng ganito kalaki sa tulong ni Terence, at lubos siyang nasiyahan sa kanyang pinili. Tingnan mo ang mga kawawang yan, nag-aagawan pa rin sila ng pagkain. Nilunok ni Bingbi ang pagkain sa kanyang kamay at tumingin sa bilog na may hawak na pagkain ng may awa. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, may isang taong namumulot ng mga bagay mula sa lupa para kainin. Hindi ba sila natatakot na Maynes? Lumingon si Terence at nakitang may nakahiga nga sa lupa, sumusubo ng pagkain, wala siyang pakialam kung gaano ito kadumi. Ang ganitong uri ng tao ay ang uri ng taong may malakas na kalooban. Para makasali sa Sword Spring Sect, hindi pa kasama ang pagkain ng junk food sa lupa, kahit na ito ay isang tambak ng dumi, hanggat nakakabawi sila ng kanilang lakas, malamang ay lulunukin nila ito nang hindi nagbabago ang kanilang ekspresyon. Sa kabilang banda, nagpakita si Terence ng kaunting paghanga. Ang pagsali sa Sword Spring Sect ay walang pinagkaiba sa pakikipaglaban hanggang kamatayan sa larangan ng digmaan. Para mabuhay, maaaring gamitin ng isang sundalo ang anumang mapagkukunan upang mapanatili ang kanilang pisikal na lakas. Bakit hindi nila, bilang mga martial artist, ibaba ang kanilang pagmamataas at kainin ang pagkaing nasa lupa? Sandali na tumigil sa pagkain ang mga itim na ligaw na bulaklak at ang iba pa, at inakala ni Terence na nahawaan sila ng kanyang pagsusuri. Hindi inaasahan, sinabi ng itim na ligaw na bulaklak ng may pandidiri, kapatid na Romal, kumakain tayo. Pwede bang huwag mong sabihin kumakain ka ng tae? Itim na ligaw na bulaklak. Hindi mo na kailangang ulitin pa. Inilagay ni Almira ang kanyang kamay sa kanyang noo. Bigla niyang ayaw ubusin ang pagkain sa kanyang kamay, kahit hindi pa siya busog. Mapagmataas. Kumaibot ang mga labi ni Terence habang isinusubo ang pagkain, ngunit bigla siyang tumigil. Busog na ako. Muntik nang masabi ng itim na ligaw na bulaklak, busog ka na ba sa pagkain ng tae? Sa sobrang pagkasuklam niya sa sarili ay hindi niya ito nasabi ng malakas. Sa oras na ito, napansin na ng ilang tao na kumakain ang mga tauhan ni Terence, at agad na lumapit ang 20 tao. Ibigay mo na ang gamit. Sumigaw ng malakas ang martial artist na nangunguna sa pagsalakay at agad na naglunsad ng isang pag-atake. Nagkibit balikat si Terence at inihagis ang pagkain sa kanya. Kung gusto mo, kunin mo na. Huwag kang masyadong ma-excite. Natigilan ng practitioner na aatake sana kay Terence at hindi namamalayang nasalo ang pagkaing inihagis ni Terence sa kanya. Nagtanong siya ng walang ekspresyon, ibinibigay mo ba sa akin ng ganoon-ganoon lang? Bakit? Hindi ba dapat muna silang lumaban ng matindi, at pagkatapos ay gagamitin niya ang malambot at matigas na bagay para pilitin silang lumaban sa isang malaking labanan, at sa huli ay kunin ang pagkain? Pero kalimutan na natin yun, basta't nakukuha niya ang pagkain, wala nang iba pang mahalaga. Ang mahalaga ay huwag hayaang makuha ng mga tao sa likuran niya ang kanyang mga nasamsam. Ibibigay ko yan sa'yo. Kung gusto mo talaga, kunin mo na.
Pero huwag mong sabihing hindi kita binalaan, nakakalason ang mga yan, at ang pagkain ng mga yan ay papatay sa'yo. Magalang na ipinaalala sa kanya ni Terence, kung wala kang masyadong pananaliksik tungkol sa mga antidote, sa tingin ko ay mas mabuting huwag mo na itong subukan. Nanginig ang puso ng martial artist, ngunit naabutan na siya ng mga tao sa likuran niya at inagaw ang pagkain sa kanyang mga kamay. Wala na siyang ibang pakialam. Maaari lang niya itong harapin muna at maghintay ng ilang minuto, sinamantala ang pagkakataong kainin muna ang pagkaing nasa kamay niya. Hindi niya man lang naisip na may bakas palang kagat ni Terence ang pagkain. Kung talagang nakalalasan iyon, dapat ay nakaupo lang sila at pinapanood ang pagkamatay ni Terence. Ibigay mo na ang pagkain mo. Hindi kinuha ng isa pang practitioner ang mga natira kay Terence, sa halip ay itinoon ang kanyang pansin sa mga taong katabi ni Terence. Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, sa wakas ay nagkaroon na ng espasyo ang taong umagaw ng pagkain ni Terence para ipasok ang pagkain sa bibig niya. Bumantong hininga si Terence, bakit ayaw mong makinig? Bakit niya kinailangang gamitin ang buhay niya para patunayan iyon? Tanga ka ba? Siyempre, hindi ito nilason ni Terence nang kainin niya ito, pero palihim niya itong nilagyan ng lason ng hidden death sect nang itapon niya ito. Kakasuksok lang ng martial artist ng bagay sa kanyang bibig nang agad na umipekto ang lason. Natunaw lang ito sa kanyang bibig at agad na tinakpan ang kanyang lalamunan. Sa loob lamang ng 2 subo, biglang umitim ang mukha ng martial artist, namula ang kanyang mga mata, at bumubula ang kanyang bibig. Hinawakan niya ang kanyang leeg gamit ang 2 kamay, gusto niya itong iluwa, ngunit ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay manhid at hindi niya kontrolado. Natigilan ang mga tao sa paligid, walang naniwala sa sinabi ni Terence. Tutal, siya mismo ang nakain nito, at lahat sila ay natulala ng talagang umatake ang lason. Bago pa sila makapag-react, ang nalason na martial artist ay natamba na at bumagsak sa lupa. Ilang beses siyang gumalaw sa lupa at pagkatapos ay tumahimik. Patay na siya. Patay na siya. Napaatras ang lahat ng ilang hakbang, na para bang si Terence ay may nakamamatay na nakakahawang sakit. Lahat sila ay takot na tumingin kay Terence at sa bangkay na nakahandusay sa lupa. Ang isang martial artist na may malakas na katawan ay hindi kayang tumagal kahit ilang segundo. Anong klaseng lason ito? Napaka-overwhelmed nito. Tinatanong ng lahat ang kanilang mga sarili kung kaya ba nilang inumin ang panlunas kung sila ang nalason. Ang sagot ay hindi. Hindi ka man lang nakapag-react dahil sa ganitong klase ng lason. Malamang patay ka na bago mo pa maubos ang antidote. Bukod dito, magiging isang himala kung ang isang ordinaryong panlunas ay makakagamot sa lasong ito. Ha! Tingnan mo, sabi ng batang Panginoon na ito ay nakalalasan, pero ipinilit mo pa rin kainin mo pa. Gusto nyo rin ba? Napaangat ang mga labi ni Terence habang nakatingin sa mga martial artist na nagtatangkang nakawin ang pagkain ni Yuna. Ayos lang, napakabukas palad namin. Kung sino ang gustong kumain, kunin mo na. Ang martial artist na sumigaw kina Yuna at sa iba pa na ibigay ang pagkain ay namutla at walang malay na umatras ng 2 hakbang. Kung hindi siya kakain, baka hindi siya mamatay sa gutom. Sa pinakamarami, wala siyang lakas para maapektuhan ang kanyang kondisyon sa mga susunod na pagsusuri. Magugutom ang isang tao kapag kinain niya ang pagkain ni Terence, pero mamamatay naman siya sa lason, tanging isang hanggal lang ang makakaalis. Seryosima, sumobra ka na. May nilason pa nga siya. Marahil ay naramdaman niya na ang pag-atras ng 2 hakbang ay hindi sapat na ligtas, hindi niya matatanggap ang paghihiganti ni Terence, kaya nagpasya siyang gamitin ang katotohanang patay na si Terence upang atakihin siya. Elder Shu. May lamason dito. Elder Shu, sana'y itaguyod mo ang hustisya. Para sa kanya, si Elder Shu lang ang makakapag-ingat sa kanya. Umaasa na lang siya na hindi siya papatayin ni Terence ngayon. Anong nangyayari? Sabi ko hindi ako pwedeng pumatay ng kahit sino, bakit may namatay? Lumapit si Elder Shu nang nakakunot ang noo. Tiningnan niya ang bangkay na nakahiga sa lupa at sinabi sa malalim na boses, sa tingin mo ba ay walang kwenta ang sinasabi ko? Sinasadya mo ba akong pukawin? Kung aksidente niyang napatay ang isang tao sa isang away, wala sanang pakialam si Elder Shu at direktang papatayin siya ayon sa mga patakaran.
Gayunpaman, ang taong namatay sa pagkakataong ito ay Nalason, kaya malinaw na hindi ito maituturing na aksidente. Kaya naman siya mismo ang lumapit para harapin ito. 7,236. Gaya ng sinabi ni Elder Shu, sinasadya niyang pumatay ng mga tao noong naroon siya. Mababa ang tingin niya sa Sword Spring Sect at sa kanya, isang elder. Elder Shu, ang nakababatang ito ay si Sentry Huang. Ang namatay ay ang aking kapatid na si Barson. Si Sergio Sima, sinasadya niyang nilason ang pagkain at pinatay ang aking kapatid. Nang makita ni Sentry na personal na pumunta si Elder Shu para tanungin siya, napanag ang kanyang loob. Dali-dali siyang tumayo sa tabi ni Elder Shu, masama ang isip ni Sergio Sima. Elder Shu, mag-ingat ka. Huwag kang mahulog sa patibong niya. Sergio Sima. Huwag mong sabihin ng ahas ka pa ring atakihin ang Panginoong ito. Malamig na napabuntong hininga si Elder Shu habang nakatitig kay Terence. Sa simula, ang pagpatay ay magre-resulta lamang sa pagkalipol, ngunit ang iyong pagkalason ay medyo kasuklam-suklam. Kung hindi kita bibigyan ng parusa, natatakot akong walang maniniwala sa akin. Elder Shu, hindi mo talaga ako masisisi dito. Huwag mong sabihin na pakikinggan mo ang panig ng Weasel na ito nang hindi man lang nagtatanong. Pakinggan mo na lang ang kanilang mga pangalan, ang isa ay tinatawag na Weasel, ang isa naman ay Jackal. Malinaw na nagkukunwari sila. Iniunat ni Terence ang kanyang mga kamay at nagsalita ng may inosenteng mukha, napakaraming tao ang naruroon. Nakita ito ng lahat ng tao at maaaring magpatotoo para sa akin. Dumating si Barson para agawin ang aking pagkain. Sinabi ko sa kanya na ang aking pagkain ay may lason at hindi niya ito maaaring kainin dahil ikamamatay niya ito, ngunit hindi niya ako pinaniwalaan. Ano ang magagawa ko? Wala rin akong magawa. Hindi napigilan ng mga manunood na mapangiti nang marinig ito. Naisip nila, bakit kayo walang magawa? Sino ang maniniwala sa inyo? Ang tonong iyon ay malinaw na nagpapaisip sa mga tao na tinatakot niya sila. Sino ang makikinig sa mga ganoong salita? Pero sa huli, napatunayan na hindi lang pala siya basta-basta nananakot ng tao. Pero, pinaisip mo ang mga tao na tinatakot mo lang sila. Walang maniniwala sa iyo kung sasabihin mong hindi mo sinasadya. Hoy, lahat, maaari ba kayong maging saksi ko? Sinabi ko ba ang mga salitang iyon? Na hindi nakinig si Barson sa payo ko at nagpumilit na kumain ng nakal-alasong pagkain. Tiningnan ni Terence ang mga nakapalibot na practitioner, ito ang katotohanan, at walang sino man ang maaaring makipagtalo sa kanya. Elder Shu, gaya ng nakikita mo, lahat ay maaaring magpatotoo para sa akin. Kaya ko sinabi na gusto nang mamatay ni Barson. Hindi ko mapipigilan ang isang taong gustong magpakamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng lason kahit gusto ko. Sisisihin mo ba ako sa kanyang pagpapakamatay? Anong klaseng loika iyon? Mababaliw na sana si Sentry. Hindi dahil sa sinabi ni Terence na sila ni Barson ay nagsabuatan, kundi dahil maraming loika ang mga argumento ni Terence. Kung nakumbinsi si Elder Shu, hindi kaya maghihiganti si Terence sa kanya anumang oras. Sergio Sima. Wala ring silbi yan kahit gaano pa karami ang sabihin mo. Namatay si Barson dahil kinain niya ang pagkain mo. Bakit ayos lang sa iyo na ikaw mismo ang kumain yan? Malinaw na ikaw ang lumason kay Barson kalaunan at sinamantala ang pagkakataon para patayin siya. Maituturing pa ring malinaw ang isip ni Sentry, at inilantad niya ang makalangit na sekreto sa isang pangungusap, na direkta nagbubunyag ng katotohanan, dahil nakita kang kinakain ni Barson noon kaya kinain niya ang pagkaing may lason ng walang pag-aalinlangan. Sinasabi mo pa rin na hindi mo sinasadyang pumatay. Ha! Nakakatawa naman. Kinakain ko ang sarili kong lason, bakit may mangyayari sa akin? Mapangasar na tiningnan ni Terence si Sentry, na parang nakatingin ito sa isang payaso. Hindi nakapagsalita si Sentry. Oo, kung si Terence mismo ang naglason nito, mayroon sana siyang panlunas, kaya magiging maayos pa rin siya kahit kumain siya ng pagkaing may lason. Pero sino ba naman ang maglalason sa sarili nilang pagkain ng walang dahilan? Masyado ba itong magaan at nakakalason? Elder Shu? Nililinan ko ang teknik ng lason na pampakalma sa katawan, kaya kailangan kong sumipsip ng lason para sa cultivation.
Kakaiba ba na ang pagkain ko ay nakakalason? Hindi pinansin ni Terence si Sentry at humarap kay nakatatandang Shu. Isa pa, paulit-ulit ko na silang binalaan na nakakalason ang pagkain ko. Ano ang kinalaman ko kung hindi nila ako paniwalaan o magpakamatay pagkatapos? Natulala si Sentry. Gusto niyang pabulaanan si Terence, ngunit ang dahilan ni Terence ay naging dahilan upang hindi niya ito magawa. Siyempre, alam niya ang tungkol sa body strength and poison technique, at narinig na rin ito ng lahat ng naroon. Napakalakas ng dahilan ni Terence, at ipinaliwanag nito ang lahat. Sa kasong ito, ang tanging malas lang ang masisisi ni Barson. Sa lahat ng tao, bakit niya kinailangang i-rub ang pagkain ng isang martial artist na nag-cultivate ng body tempering poison technique? Totoo ngang mapapatawad ang mga kasalanan ng kalangitan, ngunit ang mga kasalanan ng sarili ay hindi maaaring ipamuhay. Bukod pa rito, matapos masaktan si Terence, isang nagsasagawa ng body strength and poison technique, nadama ni Sentry na madilim ang kanyang kinabukasan. Huli na ba para aminin ang pagkatalo at humingi ng awa ngayon? Sige, naiintindihan ko na ang nangyari. Kumunat ang noo ni Elder Shu, medyo hindi pa rin nasisiyahan kay Terence. Kahit ano paman, ang taong iyon na tumawag kay Barson, ay namatay matapos kumain ng isang bagay na pag-aari mo, Sergio Sima. Kaya, ayon sa mga patakaran, ikaw ang direktang may pananagutan sa kanyang pagkamatay. Kahit ano paman, hindi ka makakalusot dito. Nagliwanag ang mga mata ni Sentry. Mula sa mga salita ni Elder Shu, tila patuloy niyang papanagutin si Terence. Kung maaari lang niyang kanselahin ang mga kwalifikasyon ni Terence, ligtas kaya siya. Elder Shu, ang ibig mong sabihin. Maituturing ko pa ring pinatay si Barson. Nanlamig ang mga mata ni Terence. Totoo iyon, pero perpekto ang paliwanag niya. Kung hindi pa rin niya ito bibitawan, kung gayon ay pinaglalaroan siya ng lalaking Shu na ito. Kapag nakumpirma na ito, matatanggal si Terence sa pwesto dahil sa pagpatay, at mas magiging abala ito. Anong problema? Hindi ka ba kumbinsido sa mga sinabi ko? Malamig na tinitigan ni Elder Shu si Terence, ang desisyon ng Panginoon ay hindi basta-basta na lang papunahin ng isang junior na tulad mo. Galit na galit si Terence. Wala talaga siyang pakialam sa katayuan ng isang disipulo ng outer sect. Kung dati, wala lang sa kanya ang lakas ni Elder Shu. Madali niyang malipol ang isang malaking grupo ng mga tao. Pero ngayon, tina-target siya ng mga basurang tulad nito. Kung hindi dahil kina Yuna at sa iba pa, malamang ay tinalikuran na sila ni Terence. Paano kung na-disqualify sila? Iniisip ba talaga nila na bihira ang mga outer disciples? Elder Shu, hindi ganoon ang ibig sabihin ni Kuya Sima. Huwag mong ipagwalang bahala iyon. Sa sandaling ito, biglang tumalon palabas ang Alphen at sinubukang patahimikin ang sitwasyon. Tumingin ang Alphen kay Elder Shu habang nagsasalita bago bumaling kay Terence. Kapatid na Sima, huwag kang mainip. Si Elder Shu ang pinakapatas at makatarungan. Tiyak na magkakaroon ng kasiya siyang solusyon sa bagay na ito. Young Master Alphen, ano ba ang sinabi ko? Casual na ikinuyong ni Terence ang kanyang mga kamay, kalmado ang kanyang mukha, ipinapaliwanag ko lang ang aking kawalang kasalanan. Kung makikinig man o hindi si Elder Shu, wala akong karapatang magsabi. Malamig na napaungol si Elder Shu, halatang hindi siya nasiyahan sa inasal ni Terence. Mabilis na humakbang ang Alphen at ikinumpas ang kanyang kamay habang nakangiti. Para sa kapakanan ng mga patakaran ng pagtatasa, nararapat lamang na maging mas mahigpit si Elder Shu. Gayunpaman, makatwiran din ang mga sinabi ni Brother Sima. Elder Shu, sana'y pag-isipan mo itong mabuti. Tutal, ang batas ay walang iba kundi damdamin ng tao. Lahat ay magpapasalamat sa iyong pagkabukas palad, Elder Shu. Bukod sa mga taong nasa panig ni Terence, ang iba ay tumatawa ng malamig sa kanilang mga puso. Gusto nilang parusahan si Terence ng matindi. Kung talagang hahayaan ni Elder Shu si Terence, hindi sila magpapasalamat. Sa halip, sila ay magiging labis na malulungkot. 7,237. Tutal, ang isang eksperto na nakapagsanay ng body tempering poison technique ay labis na banta sa kanila. Nasaktan man nila si Terence o hindi, mahirap siyang talunin sa mga susunod na pagsubok. May katuturan ang mga sinabi ng tagahanga ng Alphen. Hindi ako isang taong walang katwiran. Dahil ang pagkamatay ni Barson ay may dahilan, parang siya mismo ang nagdala ng sarili niyang pagkawasak.
Hindi nga nararapat na idamay si Sergio Sima. Tiningnan ni Elder Shu si Terence ng malamig ang mukha at sinabi sa malalim na boses, hindi siya nakinig sa payo ng ibang tao at iginiit na kumain ng nakal-alasong pagkain. Karapat-dapat mamatay si Barsan. Kaya walang kinalaman si Sergio Sima dito, pwede na kayong gumawa ng kailangan ninyong gawin. Natigilan ang mga manunood. Tapos na ba ang usaping ito? Kahit hindi idiskwalipika ni Elder Shu si Terence, hindi ba dapat niya itong parusahan? Hindi maganda ang pakikitungo ni Elder Shu kay Terence dati. Siyempre, hindi pa rin ito maganda kahit ngayon, kaya nagtataka ang lahat kung bakit may kinikilingan siya kay Terence. Hindi ba't ang panghihikayat lang ng mga tagahanga ng Alphen ang hindi nakakasama? Nagtataka rin si Terence, ano kaya ang ginagawa ng Alphen na ito? Paulit-ulit niyang naaapektuhan ang nakatatandang si Shu. Ano ba ito? Ang sarap sa pakiramdam. Matapos ang ganitong pangyayari, halos tapos na ang labanan para sa pagkain. Karamihan sa mga pagkain ay nahulog sa lupa at natapakan sa putik. Maliban sa ilang malulupit na tao, walang sino man ang handang maghukay sa pagkain sa lupa. Maliit na bahagi ng mga taong nakakuha ng pagkain ang hindi nakain ng marami sa huli. Bukod sa mga taong nasa panig ni Terence, karamihan sa mga tao ay gutom pa rin. Ang mga kumain ay hindi pa nga nabubusog ng kalahati, mga 30% lang ang nabusog. Dati, dinala ng Alphen ang kanyang mga tauhan para umani ng benepisyo ng walang ginagawa, pero hindi niya inaasahan na may magbabaliktad ng mesa, na mag-iiwan sa kanya at sa kanyang mga tauhan na walang makain. Medyo nakakailang ito. Young Master Alphen, salamat sa pagdepensa at pagtulong sa akin na makaahon sa sitwasyong ito. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao sa Alphen. Hindi niya kailangan ng tulong ng Alphen, ngunit kailangan pa rin niya itong tanggapin. May dala pa akong pagkain. Ibibigay ko ito sa iyo, batang Panginoon ng lungsod na Alphen. Pagkatapos noon, kumuha si Terence ng pagkain mula sa kanyang storage bag at inilagay ito sa harap ng Alphen. Plano niya sanang ibigay ang mga ito kina Yuna at sa iba pa para kainin mamaya, pero ngayon ay binabawi niya ang pabor. Marami pa rin naman siya nito sa espasyo ng Jade. Naging berde ang mga mata ng mga nagugutom na manunood nang makita ang pagkain. Sayang naman at pagkain iyon ni Terence, at hindi sila maglalakas loob na ipaglaban ito kahit mamatay sila sa gutom. Sino ang mag-aakala kung may lason ito? Ang halimbawa ni Barsen ay isang tunay na bangkay. Hindi lang ang mga manunood ang hindi naglakas loob na kumilos, maging ang Alphen at ang mga tauhan niya ay nasa mahirap na sitwasyon, hindi alam kung dapat ba nilang kainin ang pagkain ni Terence. Tutal, si Terence mismo ang nagsabi magdaragdag siya ng lason sa pagkain niya para makapagsanay sa body refining poison technique. Ayos lang sana kung si Terence mismo ang kumain nito, pero kung iba ang kakain nito, patay na sila. Haha! Napakabukas palad talaga ni Kuya Sima, pero... Yan. Tumawa ng matamlay ang Alphen, hindi alam ang sasabihin. Kahit ang mga hindi nalason ay malalason din. Ha! Huwag kang mag-alala, batang Panginoon ng lungsod na Alphen. Karaniwang pagkain lang ang mga ito. Walang problema sa mga ito. Kainin mo na lang ng walang kahirap-hirap, batang Panginoon ng lungsod na Alphen. Naintindihan ni Terence at ngumiti, syempre, kung hindi kailangan ng batang Panginoon ng lungsod na si Alphen, hindi mo na kailangang pilitin. Ate Wu, Ate Elisa, kung hindi ka pabusog, pwede ka namang kumain. Nang marinig ang tawag ni Terence, hindi umimik si Yuna at lumapit upang basta-basta pumili ng isang piraso ng pinatuyong karne na makakain. Sumunod ang itim na ligaw na bulaklak at si Yunbao, at ang pagkain ay nabawasan ng sangalima sa isang iglap. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng tagahanga ng Alphen. Siya, ang batang Panginoon ng lungsod ng Solan, ay ilang araw na ring nagugutom. Sa harap ng pagkain ito, hindi niya napigil ang lunokan ng kanyang laway. Mabilis na nauubos ang pagkain, at maayos naman sina Yuna, Black Wildflower, at ang iba pa. Bakit niya paghihinalaan si Terence? Isa pa, wala naman talagang dahilan si Terence para lasunin siya, wala rin naman itong maitutulong sa kanya. Dahil sabik na lumaban si Kuya Sima, tanging pagtanggi ko na lang ang magagawa ko.
Ikinuyom ng tagahanga ng Alphen ang kanyang mga kamao kay Terence at mabilis na inutusan ang kanyang mga tauhan, kumain kayong lahat. Huwag kalimutang pasalamatan ang batang Panginoon na si Sima. Maraming salamat, batang Panginoon Sima. Matagal nang gutom ang mga tauhan ng mga tagahanga ng Alphen, at pagkatapos magpasalamat kay Terence, mabilis silang pumasok sa kanilang battle mode. Tutal, napakaraming kahilingan at kakaunti naman ang mga kahilingan. Kung kikilos sila ng mabilis, makukuha nila ang gusto nila. Walang gustong magutom. Nahiya ang Alphen na lumapit at agawin ang pagkain dahil sa kanyang katayuan. Mabuti na lang at natano siya ng kanyang nasasakupan at nauna siyang binigyan ng bahagi ng pagkain. Nakita ng iba na maayos naman ang kalagayan ng mga tauhan ng Alphen pagkatapos itong kainin at natukso silang gumawa ng paraan, ngunit nag-aalala pa rin sila sa paraan ng pagkalason ni Terence at nag-alangan. Marami ring tao ang panig ni na Terence at Alphen, at hindi sila sigurado kung mananalo sila kung lalabanan nila ito ng harapan. Nang magatubili na sila at hindi pa nakapagdesisyon, ang pagkaing inilabas ni Terence ay naubos na ng mga martial artist. Sige. Ngayon, kahit gusto pa nilang agawin, wala silang makukuha. Kung gusto niyang mabusog ang tiyan niya, kailangan niyang maghukay ng malaputik na pagkain sa lupa. Sige, mas marami o mas kaunti ang nakain natin. Sunod, opisyal na nating sisimulan ang susunod na round ng assessment. Malamig na pinagmasdan ni Elder Shu mula sa gilid. Nang makita niyang tapos ng kumain ang mga tao ng mga tagahanga ng Alphen, ipinahayag niya, sumunod kayong lahat sa akin. Ang susunod na pagsusulit ay isasagawa sa isang espesyal na kapaligiran. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na siya naghintay ng tugon ng kahit sino at tumalikod na lang at naglakad palabas ng pinto. Bahagyang tumango ang Alphen kay Terence at pinangunahan ang grupo palabas. Sumulyap si Terence sa mga natitirang tao at naramdaman niyang hindi gaanong makabuluhan ang mga sumusunod na pagsusulit. Ang mga hindi kumain ay nasa ilalim na ng kanilang lakas at diwa. Wala silang pagkakataon. Matapos sundan ng nakatatandang si Shu ng ilang sandali, nakarating sila sa isang pader na patag ang bato. Mayroong isang mapanlinlang na pinto ng liwanag sa pader na bato. Malinaw na hindi ito isang normal na gusali. Isa ito sa mga lugar ng pagsasanay ng aming sekta ng Sword Spring. Ito ay isang espasyong naipasa mula pa noong sinaunang panahon. Napakalaki nito sa loob. Kung papasok ka sa pintuang ito, lilito ka kahit saan. Humarap si Elder Shu sa karamihan at sinimulang ipaliwanag ang mga patakaran. Ang kailangan mong gawin ay hanapin ang advancement token sa testing field na ito, at pagkatapos ay ibalik ito sa exit sa loob ng isang araw. Kailangan kong ipaalala sa iyo na mayroong kabuoang 40 token para sa pag-angat, at maaari itong itago sa kahit saang bahagi ng stadium. Kung hindi mo ito mahanap, o kung mahanap mo ang mga token ngunit hindi mo mahanap ang labasan, pasensya na, ang pagsusulit na ito ay maituturing na isang bagsak. Hindi kailangan ng Sword Spring Sect ng mga talunan. Kaya naman, sino mang hindi makakapasa sa assessment na ito ay matatanggal. Hindi mahalaga kahit wala. 7,238. Napasinghap ang lahat. Wala ni isa ang maayos. Kung gayon, hindi ba't magiging walang saysay ang plano ng Jianchun Sect na magre-recruit ng mga disipulo ngayong taon? Noong una, inakala ng karamihan na hanggat nahahanap nila ang token, kahit hindi sila makalabas ng isang araw, hanggat walang pumupunta, magkakaroon pa rin sila ng kalamangan. Pero ngayon, tila hindi na ito ang nangyari. Kinakatawa ni Elder Shu ang sekta ng Sword Spring, kaya kung sinabi niya iyon, tiyak na isasagawa ito ng sekta ng Sword Spring. Lihim na namangha ang lahat. Alam nilang hindi sila maaaring maging pabaya sa pagkakataong ito. Napakasimple lang ng mga patakaran. Bukod sa mga sinabi ko lang, ang iba pang mga patakaran ay pinapayagan kayong mag-agaw sa isa't isa. Ang trial arena na ito ay may mekanismong pangproteksyon, kaya walang panganib na mamatay. Kapag nasugatan kayo ng malubha, ililipat kayo sa isang ligtas na lugar, at pagdating ng oras, ililipat kayong magkasama palabas. Walang nagulat dito. Ang pagtatasa ng Sword Spring Sect ay halos hindi magpapahintulot sa sinuman na mamatay. Ang mga taong tulad ni Barson ay tiyak na isang exception. Sa pagkakataong ito, hindi ipinagbabawal ng trial arena ang pagpatay, ngunit mayroong mekanismo ng proteksyon na halos pareho lang ang epekto.
Gayunpaman, alam ng lahat na kapag nakapasok na sila sa ligtas na zona, katumbas ito ng pagkabigo sa pagtatasa. Bukod pa rito, sila ay maaalis sa anyo ng kamatayan. Isang muling bagay na dapat tandaan ay magkakaroon ng mga spirit beast ng kadiliman sa trial arena. Ang kanilang antas ng lakas ay mula sa foundation establishment stage hanggang sa golden core stage. Dapat kang mag-ingat. Bagamat papasok ka sa ligtas na lugar kung mapatay ka ng mga spirit beast ng kadiliman, kami, ang Sword Spring Sect, ay hindi mananagot sa paggamot ng mga pinsalang natamo ng mga spirit beast ng kadiliman. Ang ilang darkness spirit beast ay may kakaibang likas na kakayahan. Kahit na ang pinsalang dulot nila ay hindi nakamamatay, magiging lubhang mahirap ito. Kung hindi sila gagamutin ng Sword Spring Sect, kahit na hindi sila mamamatay, tiyak na magduruse sila ng husto. Lahat ay alerto. Nang matagpuan nila ang isang dark spirit beast, mas gugustuhin pa nilang iwasan ito kaysa pilitin. Pagkatapos magsalita ni Elder Shu, kumuha siya ng isang jade card at dahan-dahang idiniin ito sa pader na bato. Bigla, isang maliwanag na ilaw ang sumilay at tuluyang bumukas ang teleportation portal. Pumasok kayong lahat. Pagkatapos ng isang araw, ang mga hindi pa lumalabas ay ililipat palabas ng mag-isa. Hindi ninyo kailangang mag-alala na makulong sa loob. Lahat, kasama na si Terence, ay pumila para pumasok sa pinto ng ilaw. Palihim na sinabihan ni Terence sina Yuna, Almira, at ang iba pa na mag-iwan ng marka pagkatapos pumasok sa test field para magkita-kita sila. Kung sila ay mapalad, maaaring sila ay mateleport sa parehong lugar. Kung sila ay malas, maaaring hindi na nila makita ang isa't isa paglabas nila pagkalipas ng isang araw. Kaya naman, kinailangang mag-iwan ng marka. Pinanood ni Elder Shu ang lahat na dumaan sa teleportation portal ng walang ekspresyon. Pagkatapos, itinago niya ang jade card. Unti-unting lumabo ang liwanag ng teleportation at bumalik sa dati nitong anyo. Sa patag na pader ng bato, may listahan ng mga pangalan, sina Terence, Yuna, Almira, at iba pa. Malinaw na sila ang mga taong kakapasok lang. Lumabo ang paningin ni Terence nang pumasok siya sa portal, at natagpuan niya ang sarili sa tabi ng isang swimming pool. Lumingon siya sa paligid at nakita ang mga puno sa paligid niya, parang isang maliit na burol. Kung tungkol naman kina Yuna, Almira, at sa iba pa, wala siyang nakita kahit isa sa kanila. Gaya ng inaasahan, walang dahilan para sa random na teleportation. Ang mga taong magkakasamang na teleport ay ipinadala sa iba't ibang lokasyon. Tila hindi sila madaling mahanap. Bigla, isang matalas na liwanag mula sa likuran ni Terence ang sumilay, hiniwa ang leeg ni Terence ng buong lakas, sinusubukang putulin ang ulo ni Terence. Kung hindi lang nagbantay si Terence at nataman, malamang nahati na siya sa kalahati dahil sa kasalukuyang antas ng kahusayan ng kanyang katawan. May mekanismong pangproteksyon ng arena, at hindi naman talaga mamamatay si Terence, pero hindi niya estilo ang matanggal ng ganito. Isang itim na liwanag ang kumislap nang ipihit ni Terence ang kanyang kamay, na madaling hamarang sa palihim na pag-atake. Ang itim na talon ay umikot na parang ahas, na bumabalik sa direksyon ng umaatake. Hindi lumingon si Terence, ngunit naramdaman niya ang paghinto ng talon ng demonyong talon sa kanyang katawan, kasunod ang isang mahinang ungol. Naglalakas loob ka bang atakihin ako gamit ang maliit mong lakas? Tumawa ng may paghamak si Terence. Pinahihit niya ang kanyang pulso at muling sinaksak, dahilan para mapaungol muli ang umatake. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon, iniisip ko kung sino ang magiging ganito kamatapang. Hindi ba't si Sentry ito? Ang ambusher ay si Sentry. Ang kanyang lakas ay nasa golden core stage na. Maituturing siyang isang malakas na eksperto sa mga kalahok. Sa kabilang banda, malayo ang lakas ni Terence sa kanyang antas, ngunit madali pa rin siyang natalo ni Terence sa isang palihim na pag-atake. Medyo kaawa-awa ang kasalukuyang anyo ni Sentry. May dalawa pang madugong buta sa kaliwa at kanang balikat niya, at tumutulo ang dugo. Ang mga sandatang ginamit niya para palihim na atakihin si Terence ay nasa lupa, at nakatingin siya kay Terence nang may takot sa mukha. Paano mo ako nahanap? Ang aking invisibility technique ay tiyak na hindi ganoon kadaling matuklasan. Alam ni Sentry na tapos na siya. Kahit hindi siya mamamatay, siguradong wala siyang kapalaran sa Sword Spring Sect. Pero bago siya matanggal, gusto niyang malaman kung paano siya natagpuan ni Terence. Sabi ko na nga ba, walang teknik sa paggalaw ang gagana sa iyo gamit ang lakas mo. Ngumiti si Terence.
Kahit walang babala mula sa Jade Space, sapat na ang spirit sense ni Terence para masakop ang buong lugar. Maliban na lang kung may kakayahang magtago si Sentry sa ibang dimensional space tulad ng mga assassin ng Hidden Death Sect, imposibleng maiwasan ang pagtuklas ng kanyang divine sense kahit gaano pa kahusay ang kanyang body technique. Bata kong Panginoon Sima, mali ako sa pagkakataong ito. Susuko na ako. Mula ngayon, pakikinggan ko ang iyong mga utos. Maaari mo na ba akong pakawalin? Ngumiti si Sentry ng hindi maganda at sinubukang magmakaawa kay Terence. Kung ikukumpara sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang disipulo ng Sword Spring Sect, ang maliit na mukha na ito ay walang-wala. Siguradong nababaliw na siya nang makita niya si Terence sa harap niya noong nag-teleport siya rito. Gusto niyang gamitin ang kanyang stealth para patayin si Terence. Ang isang maliit na bahagi ng dahilan ay para maghiganti para kay Barson, ngunit ang isang mas malaking bahagi ay para patayin ang isang malakas na kalaban. Sa kasamaang palad, napagtanto ni Sentry na ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan niya at ni Terence ay hindi maisip. Hindi na kinailangang lumingon pa si Terence at pinutol na lang ang kanyang mga braso gamit ang dalawang casual na hiwa. Hindi ka na nagmamakaawa ngayon, at gusto mo pang lumaban. Magagamit pa rin ba niya ang mga ngipin niya para mangagat matapos mawala ng braso? Pwede. Kaya ko ba? Kumunat ang noo ni Terence, hindi pa rin gumagana. Pwede ka nang pumunta sa safe zone at manatili doon. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, ang malademonyo at mananakmal na espada ay nagdala ng isang itim na liwanag at direktang tumagos sa leeg ni Sentry. Pagkatapos, nawala ito sa isang liwanag ng teleportasyon. Kasabay nito, sa pader na bato sa labas, lumabo ang pangalan ni Sentry, na nagpapahiwatig na siya ay natanggal na. At sa likod ng pangalan ni Sergio Sima, mayroong karagdagang bilang ng mga napatay. Kalokohan yan. Natanggal siya agad sa pagpasok niya. Nakita ni Elder Shu ang mga pagbabago sa pader na bato at sumanghal. Sergio Sima. Ang lakas ng teknik ng body tempering poison ay talagang pambihira. Ang makapatay ng isang Golden Core Stage Practitioner sa isang iglap, tila may potensyal ito. 7,239. Walang nabanggit si Elder Shu tungkol sa bilang ng mga napatay sa mga kalahok noon, malamang isa itong nakatagong pagsubok, kaya walang nakaisip na mag-alis ng mas maraming kakompetensya, kasama na si Terence. Siyempre, habang lumilipas ang panahon, kahit hindi nila alam na may nakatagong pagsubok, mag-aaway pa rin ang mga tao sa loob. Tutal, limitado lang ang bilang ng mga advanced token, at mahirap sabihin kung mahahanap nila ito. Hanggat nahanap nila ito, tiyak na mag-aagawan ang lahat para dito. Matapos patayin ni Terence si Sentry, pumili siya ng direksyon at naglakad palapit. Kasabay nito, inilatag niya ang kanyang spirit sense at maingat na hinanap ang paligid para tingnan kung mayroong anumang tanda ng pagsulong. Matapos magkaroon ng bagong katawan, nagkaroon ng ugat ang kanyang sinaunang espiritu, ngunit kailangan pa rin niyang iligtas ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Tutal, walang tunay na chi dito, at kung gusto niyang linangin ang kanyang espiritual na kapangyarihan, maaari lamang siyang umasa sa pag-inom ng mga spirit herbs. Bukod sa advancement token, mayroon ding labasan para makaalis sa trial arena na ito. Nilinaw ni Elder Shu na kung hindi siya makakaalis sa loob ng isang araw, wala itong silbi kahit na mayroon siyang advancement token. Matapos ang 10 minutong paglalakad, hindi natagpuan ni Terence ang rank up token o ang labasan. May nakita pa siyang ibang mga kandidato. Hindi alam ni Terence kung sino ang taong ito, pero pakiramdam niya ay pamilyar ang hitsura nito. Hindi niya nga matindaan kung saang lungsod siya nanggaling. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa siyang sumigaw nang makita niya si Terence. Bata kong Panginoon Sima, iligtas mo ako. Tama, ang nakita ni Terence ay isang martial artist na hinahabol ng isang Dark Spirit Beast. Sa totoo lang, ang Dark Spirit Beast ay hindi malakas, nasa kasagsagan lang ng huling yugto ng Foundation Stage. Sa normal na sitwasyon, maaaring kayanin ito ng martial artist na ito. Sayang nga lang at ilang araw na siyang hindi kumain, at ang kanyang pisikal na lakas ay naubos na ng husto. Hindi niya man lang kayang harapin ang mga spirit beast ng kadiliman sa maagang yugto ng Foundation Building Realm, lalo na ang tugatog ng huling yugto.
Tumingin si Terence sa lalaki at nagkibit-balikat, handa nang umalis. Hindi mahirap para kay Terence na harapin ang isang dark spirit beast na nasa tugatog ng huling bahagi ng foundation stage, pero hindi niya nga kilala ang taong ito. Wala siya sa mood na tumulong. Tutal, lahat ng pumapasok sa arena ay kalaban niya. Ang pagtulong sa taong ito ay maaaring makawala sa isang taong kakampi ni Terence. Kung ibang tao iyon, baka mas lalong mapahamak, pakiramdam ni Terence ay ginawa na niya ang lahat para hindi tumulong. Sa anumang kaso, hindi mamamatay ang taong ito. Sa pinakamahaba, siya ay maaalis. Bata pong Panginoon Sima, sana po ay iligtas ninyo ako kahit minsan lang. Nataranta ang martial artist nang makita niyang tumalikod si Terence para umalis. Pulala ng pulala ang sitwasyon, ngunit si Terence ang nagligtas sa kanyang buhay. Kailangan niya itong hawakan kahit anong mangyari, Young Master Sima, nakahanap na ako ng advancement token. Hanggat kaya mo akong iligtas, handa kong ibigay ito kay Young Master Sima. Tumigil si Terence at humarap sa practitioner, na interesado. Nahanap mo na ba ang rank advancement token? Kung mayroon talagang rank advancement token, hindi mag-aatubiling makipagkasundo si Terence, pero hindi niya inakalang ganito pala kaswerte ang martial artist na ito. 10 minuto pa lang siya rito, at nakahanap na siya ng rank advancement token. Opo, opo. Batang Panginoon Sima, iligtas po ninyo ako. Nang makitang may pagkakataon, agad na tumango sa tuwa ang cultivator. Gayunpaman, dahil sa pagkagambala, ang kanyang dating malamayan na depensa ay puno na ngayon ng mga butas. Sinamantala ng Spirit Beast of Darkness na humahabol sa kanya ang pagkakataon at pinunit ang kanyang dibdib gamit ang isang kuko. Hindi nakapagsalita si Terence. Iniisip niya na maswerte ang lalaking ito, ngunit nasugatan siya ng isang Dark Spirit Beast ng akmang aatake na si Terence. Malamang naubos na ang kanyang swerte. Sa oras na ito, wala nang oras si Terence para mag-isip pa. Ginamit niya ang kanyang mga banayad na hakbang na parang paro-paro at lumitaw sa tabi ng Dark Spirit Beast na parang isang multo. Binunot niya ang kanyang malademonyong espada at isang itim na liwanag ang sumilay. Hindi man lang gumanti ang Peak Late Foundation Stage Dark Spirit Beast at madali siyang napatay ni Terence. Ikaw. Bakit hindi mo? Hindi mo ba? Umatake ka kanina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ng cultivator habang dumadaloy ang maraming dugo mula sa sugat sa kanyang dibdib, at ang kanyang sigla ay mabilis na humihina. Kapag malapit na siyang mamatay, ay teleport siya sa isang ligtas na lugar, ngunit ang mga sugat na dulot ng mga spirit beast ng kadiliman ay hindi gagaling. Ang tanging matitiyak lamang ng Sword Spring Sect ay hindi talaga siya mamamatay. Kung tungkol naman sa kung magkakaroon ng mga natitirang epekto, hindi iyon ang responsibilidad ng Sword Spring Sect. Pasensya na, kung pwede ka lang sanang tumayo ng kaunti pa. Ibinuka ni Terence ang kanyang mga kamay at nanghihinayang na sinabi, hanggat kaya mong maghintay pa ng ilang sandali, masisiguro kung hindi ka masasaktan. Ano man ang mangyari, ang batang Panginoon na ito ay gumawa na ng hakbang at tinupad ang kanyang pangako, kaya oras na para kunin ang gantimpala. Kung ang mandirigmang ito ay pinaalis, ang kanyang token sa pagsulong ay maaari ring ipadala sa isang ligtas na lugar. Ayaw ni Terence na mangyari iyon, kaya inabot niya ang kanyang kamay at akmang kukunin na ang token para sa kanyang pag-angat. Hindi niya inaasahan na magpapakita ang lalaking ito ng isang matapang na ngiti. Ikaw. Hindi mo iniligtas. Ako. Huwag mo nang isipin na kunin ang token ko. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, direktang hiniwa ng martial artist ang kanyang lalamunan gamit ang lahat ng kanyang lakas. Kumislap ang ilaw ng teleportasyon, at kasabay ng kanyang pagpapakamatay, siya ay na-teleport sa isang ligtas na lugar gamit ang mekanismo ng proteksyon ng trial field. Kumurap si Terence, mayroon bang ganoong bagay? Pinili niya talagang magpakamatay at huwag bigyan ang sarili ng token para sa pag-angat, isang tipikal na kaso ng pananakit sa iba nang hindi naman siya nakikinabang. Ang pagdadala ng advancement token sa safe zone para sa mga natanggal na, ay katumbas ng pagkawala ng pagkakataon ng trial arena na umaban. Hangang-hanga pa rin si Terence sa pagiging determinado ng lalaki nang bigla niyang mapansin ang isang itim na token na kasinlaki ng 3 daliri na nakalapag sa lupa. Isang token ng pagsulong.
Aksidente ba itong nahulog? O baka naman hindi nakuha ng mga natanggal ang advancement token? Ano man ang dahilan, ang token para sa pag-angat ng ranggo ay pagmamay-ari na ngayon ni Terence. Napakaswerte niya. Ngumiti si Terence habang itinatabi ang token, kailangan lang niyang mahanap ang labasan at makakapag-level up na siya. Gayunpaman, hindi siya handang umalis agad. Kakapasok pa lang niya at napakalawak ng lugar para sa pagsusulit. Tiyak na maaari pa siyang magpatuloy sa paggala-gala. Kung makakahanap pa siya ng ilang advancement tokens, mas maganda iyon. Sa ganoong paraan, hindi na niya kailangang mag-alala na matatalo sina Yuna at ang iba pa dahil wala silang makitang advancement tokens. Nang paalis na sana si Terence, isang bagay na parang itim na kumot ang kumalat mula sa lupa sa di kalayuan. Nagulat siya nang tingnan niya itong mabuti. Ang mga langgam ng maitim na hukbo. Ang maliliit na bagay na ito ay hindi malakas ng paisa-isa, ngunit mayroon silang kalamangan sa bilang. Kapag nabuo na ang mga ito sa malaking saklaw, kahit ang mga orihinal na martial artist sa yugto ng sanggol ay agad na matutupok. Kung pag-uusapan ng kalikasan, ang mga langgam na nasa ilalim ng Dark Army ay katulad ng mga mahiwagang halimaw ng kadiliman tulad ng mga daga na lumalamon ng araw at mga bangkay na demonyong bubuyog, ngunit mas mababa ang kanilang mga antas, at ang kanilang natural na kakayahan ay mas mababa kaysa sa mga mahiwagang halimaw ng kadiliman. Ito ay dahil ang mga Dark Spirit Beast ay karaniwang mas mahina kaysa sa mga Darkness Magical Beast, at hindi kalabisan kung sasabihing sila ang mas mahihinang bersyon ng mga Darkness Magical Beast. 7,240. Kung ito ang dating lakas ni Terence, wala siyang magiging problema sa pagharap sa mga langgam na ito ng Dark Army. Madali niya silang malipol ng marami. Pero bagong silang nakatawan ni Terence, at mahina pa rin siya. Wala siyang pagkakataong manalo laban sa mga langgam na nasa ilalim ng madilim na hukbo. Sa kasamaang palad, ang mga langgam na nasa ilalim ng madilim na hukbo ay walang sariling kaisipan. Ang kanilang mga kilos ay ganap na nagkakaisa, at ang buong kolonya ng mga langgam ay masasabing mayroon lamang iisang kagustuhan. Sa makatuwid, ang mga kasanayan sa banal na pandama ay hindi gaanong kapaki-pakinabang. Ang tanging magagawa na lamang nila ngayon ay tumakas. Hindi nagsalita si Terence at tumalikod para lumipad palayo, ngunit pagkatapos ng 10 hakbang, nag-iba ulit siya ng direksyon dahil paparating na rin ang mga langgam. 2 beses siyang nagpalit ng direksyon, ngunit napilitan pa rin siyang bumalik dahil sa mga bagong langgam. Masakit ang ulo ni Terence. Wala talagang saysay na seryosohin ang mga langgam na ito ng Dark Army. Paano kung mapatay silang lahat? Kung hindi nila mapatay silang lahat, magiging isang kalaliman ito ng walang hanggang kapahamakan. Walang ibang magawa si Terence kundi ang umatras. Dapat ligtas ang direksyong pinanggalingan niya, at hanggat iniiwasan niya ang mga langgam na nasa ilalim ng madilim na hukbo, maiiwasan niya ang isang sakuna. Sa kasamaang palad, agad na napagtanto ni Terence na maging ang kanyang daanan sa pagtakas ay naputol na ng mga langgam na nasa madilim na hukbo. Halatang ayaw bitawan ng mga nakapalibot na langgam ng Dark Army ang masarap na pagkain tulad ni Terence, wala man lang silang iniwang kahit isang puwang para sa kanya. May mga puno sa paligid, pero walang plano si Terence na akyatin ang mga ito para umalis. Hindi man lang binitawan ng mga langgam na maitim na hukbo ang mga tuktok ng puno, halos nasa lahat ng dako sila. Maliban na lang kung makakalipad si Terence, wala siyang pagkakataong makatakas ng walang pinsala. Nandoon pa rin ang mga pakpak na parang multo, pero hindi magamit ni Terence ang mga ito dahil kailangan nila ng purong chi. Hindi ito nangangailangan ng gaanong enerhiya, halos bale wala lang para sa matandang Terence, pero wala siyang kahit isang hibla ng purong enerhiya ngayon, parang palabas lang ang mga pakpak ng ghost speed. Matapos itong pag-isipan ng ilang sandali, walang nagawa si Terence kundi ang sumugal at ilabas ang nagyayelong apoy. Kung walang purong chi, magagamit lamang ni Terence ang kanyang espiritual na pandama upang kontrolin ang nagyayelong apoy, na isang malaking pasanin para sa kanya. Matapos magkaroon ng katawan, ang sinaunang espiritu ay tunay ngang may pundasyon. Ang ordinaryong pagkonsumo ng banal na pandama ay maaaring maibalik sa pamamagitan ng medisina ng espiritu, ngunit kung ito ay labis na maubos, makakasira ito sa pundasyon ng sinaunang espiritu.
Napagtanto ni Terence na magagamit niya ang kanyang essence spirit at spiritual power, ngunit hindi na niya kayang mag-cultivate pa. Sa madaling salita, sa sub-island, hindi niya mapapabuti ang kanyang primordial spirit o madaragdagan ang kanyang espiritual na kamalayan sa pamamagitan ng cultivation. Maaari lamang siyang gumamit ng ilang natural na kayamanan o mga medicinal pills. Siyempre, para sa hinaharap ang lahat ng ito. Sa ngayon, malaking dami lamang ng espiritual na enerhiya ang kaya ni Terence na ubusin para makontrol ang kapangyarihan ng nagyayelong apoy. Sumabog ang nagyayelong lamig at nakapapasong aura, at biglang tumigil ang itim na hukbo ng mga langgam. Ang alon ng itim na langgam na dating parang maliliit na alon ay tuluyang tumigil. Kakaiba ang dating ng tanawin. Nakahinga ng maluwag si Terence. Tila ang langit at lupang spirit fire ay isang malakas na panlaban sa mga mababang antas na dark spirit beast tulad ng mga langgam na dark army. Dapat ay ligtas siyang makaalis kasama ang nagyayelong apoy. Habang iniisip iyon ni Terence, ang mga langgam na madilim na hukbo ay umalis na parang alon bago pa siya makapagdesisyon kung saang direksyon siya lilisan. Ang kanilang mga kilos ay pare-pareho at lubos na mapagpasyahan, nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Tapos na. Natulala si Terence. Ang pagpapakita lang ng mukha ng nagyayelong apoy ay natakot na sa malawakang alon ng madilim na hukbo. Kung alam lang niya, hindi sana siya nag-alala ng ganito. Nang makitang naglalaho sa malayo ang madilim na mga langgam na hukbo, mabilis na naalala ni Terence ang nagyayelong apoy. Kung hindi niya kailangang lumaban, limitado lang ang dami ng espiritual na enerhiyang kailangan niyang gamitin para makontrol ang nagyayelong apoy, na isang malaking kapalaran sa kanyang kasawian. Hindi nagtagal ang gulo, madaling umalis si Terence kung sakaling bumalik ang mga langgam ng madilim na hukbo at atakihin siya. Matapos tumakbo ng mabilis ng ilang minuto, sa wakas ay bumagal si Terence nang medyo malayo na siya sa kanyang kinaroroonan. Nakita niya ang isang maliit na berdeng kawayan sa isang bato, umuugoy sa hangin, ang mga dahon nito ay kumikinang na may mahinang gininto ang liwanag. Ang ganda naman nito. Hindi ko pwedeng palampasin ito. Biglang nagsalita ang malamulto. Marahil ay pagod na ito sa pagsasaliksik, ngunit nagkataong nakita niya ito nang lumabas ito para lumanghap ng sariwang hangin. Gayunpaman, tila masaya ang tunog nito. Terence, napakahina mo ngayon, makakatulong ang kawayan na ito sa pagsasanay mo ng iyong katawan. Senior Ghost, ano ang background nitong kawayan? Napansin ni Terence na espesyal ang maliit na kawayan, pero hindi niya alam kung saan ito nanggaling, isa ba itong kayamanan na pampatibay ng katawan? Tama iyan. Kung hindi ako mali, ang kawayan na ito ay dapat na ang gininto ang walang kamatayang kawayan, isang mataas na uri ng kayamanan para sa pagpapatibay ng katawan. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ka ng ganitong kayamanan sa isang random na pagtatasa. Ang swerte mo talaga. Tumawa ang nakakatakot na nilalang at sinabing, natatakot akong hindi alam ng mga tao mula sa Sword Spring sect na may ganitong kayamanan na lumitaw sa kanilang trial arena, di ba? Kung alam ko lang, matagal ko nang kinuha ang Golden Light Undying Bamboo. Maaaring hindi ganoon. Senior Ghost, marahil hindi naman sa hindi alam ng Sword Spring sect ang tungkol dito, kundi hindi nila ito maaaring alisin kahit alam nila. Inilatag ni Terence ang kanyang espiritu, alerto. Ang mga kayamanan ay karaniwang pinuprotektahan ng mga makapangyarihang nilalang, bagamat walang sinabi si Elder Shu, medyo kakaiba ang trial arena na ito. Dapat ay limitado lamang ito sa mga cultivator sa ibaba ng Golden Core Stage. Kung may mga makapangyarihang Dark Spirit Beast dito, maaaring hindi lang ang mga Golden Core Stage cultivator ang katapat nila. Magaling! Bagamat maganda ang Golden Light Undying Bamboo, sa isang lugar tulad ng sub-island na ito kung saan ang katawan ay puro pino, maaari lamang itong maging epektibo para sa mga cultivator na nasa ilalim ng Golden Core Stage. Pagkatapos maabot ang Nascent Soul Stage, ang epekto ng Golden Light Undying Bamboo na ito ay mas maliit. Pumayag ang malademonyong nilalang, ngunit may isang bagay na hindi niya sinabi. Ang gininto ang liwanag na walang kamatayang kawayan sa harap niya ay hindi pa ganap ang gulang, kaya't kaya lamang nitong patatagin ang katawan ng mga martial artist na nasa ilalim ng gininto ang core stage.
Kung ang gininto ang kawayan na ito na walang kamatayan ay ganap ng hinog, maaari pa itong gamitin ng mga nagtatanim sa yugto ng paghahati ng lupa at dagat, lalo na ang mga nasa orihinal na yugto ng sanggol. Sa kasamaang palad, aabutin pa ng ilang libong taon bago ito mahinog. Pagkatapos ng ilang libong taon, bakit pa mag-aalala si Terence sa isang simpleng gininto ang kawayan na walang kamatayan? Kaya, maging ganoon na lang kung ito ay nasa kasagsagan pa lamang. Para kay Terence, ang gininto ang walang kamatayang kawayan ang pinakamagandang kayamanan na dapat pinuhin ngayon. Kung ito ay nasa hustong gulang na anyo, kasama ang kasalukuyang lakas ng katawan ni Terence, sayang lang ang regalo ng Diyos. May nagbabantay talaga dito. Biglang tumawa ng malamig si Terence, sinenyasan ng multo na bigyang pansin ang kanyang pagtuklas, "Senior Ghost, tingnan mo." Nagtatago pa rin ang lalaking iyon sa gilid, handang maglunsad ng palihim na pag-atake anumang oras. Sa siwang sa likod ng bato, isang maliit na ahas, na kasing kapal ng kalingkingan at mga 25 o 6 na sentimetro ang haba, ang maingat na itinataas ang ulo nito, tahimik na nakaunat at nakaurong ang dila. Itim ang kulay ng maliit na ahas, ngunit may mga manipis na gintong singsing sa katawan nito na paminsan-minsan ay may pagitan, na parang isang kakaibang maliit na kawayan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.